Ulitin ko ha, I told you so. Nasabi ko na sa inyo, magiging kaboting kahoy ang Office of the Ombudsman kapag si Boying Rebulla ang nilagay niyo dyan. Kaya we both heaven and earth para hindi siya mailagay. Not for us, but for our country, para hindi masira yung institusyon natin. Lahat po ng abogado ng Torion and Bondok dito sa Manila ay nakadeploy po sa lahat ng mga properties ng hindi lang po nila bato kasi konti lang property sila, kundi pati sa mga silingan, mga kapitbahay, mga relatives, ganyan, kaibigan, na we suspect na baka biglang papasukin na lang na sa aming huling pagkakaalam ay wala pong search warrant or warrant of arrest. Dati po ang issue natin, warrant of arrest na, ngayon pati search warrant na hindi pa rin pinapakita. Na po yan, may nagreklamo na po publicly. Former Colonel Kamanban, former Colonel pa, may dumating daw na 20 or so heavily armed NBI agents sa bahay niya. At sinasabi, isi-search daw dahil kaibigan siya ni Senator De La Rosa. Yung sabi niya, may warrant pa kayo, sinabi, hindi na kailangan at sinearch yung bahay niya. Siyempre, kahit pa former colonel ka, 20 heavily armed men, will you resist? It's a very real threat na yung bendalo ni then Secretary Boying Remulla na pinatigan ni Senator Erwin Tulfo na you have to bendalo, ginagawa na po. And they are okay. Ladies first. Maki. Kasi Maki po dito. Secretary Mike and ano lang, comment lang kasi. So why did you, bakit kayo nagbigay ng 30 million? Because when you did, he was an elected official. So bakit kayo nagbigay? Tapos kay Attorney Topacio, Attorney ano kasi diba si Senator Marcoleta, accepted at least 75 million pesos and did not declare it standard aside. Hindi ba natin sa COMELEC, hindi were mentioning, ito na yung case na para sa Senator. If I will go into both questions, number one, nung January, Senator Marcoleta was already a candidate for Senator. Kahit na nga magbigay ako dyan ng 1 billion, 2 billion, yung isa galing kay Atty. Jimmy, walang illegal doon. Dahil yan ay walang kapalit at hindi yan nakaw na pera. Senator Marcoleta was about to run. He already filed and he was about to run. Hindi pa lang yung campaign period. Pangalawa, bakit wala sa salin na yun? Eh kasi nga ginastos ng kampanya. Diba? Kasi tinulong kailangan niya ng ginastos at diniklara naman niya ginastos niya. Kailangan niya yung puntong yun. Now, case in point with Senator Marcoleta, kung ang lahat ng tumulong sa kanya, kakasuhan, I would think more than 500 people will have cases. Bakit? Hindi naman kailangan sa marami, si Senator Marcoleta ay tinulungan ng marami. Dito lang sa Metro Manila, pag nakita niyo yung mga poster nila katabi si Senator Marcoleta. Ang dami yan, all over the Philippines. At yan, yung pinipilit nila na gawing plunder, susundan ko, papatulan ko yung ginagawa na. Kunin nila lahat ng sose ng senador. From former Senator Vicente Soto, Tito Soto, Senator Ping, Senator Risa, lahat ng nag-donate, pagdugtong-dugtongin nila at i-file din nila. Dahil it was as simple as that. Pinipilit lang nila dahil gusto lang tumahimik ako at tumahimik si Dante Marcoleta. In response to that, I'm not authorized to speak on behalf of Senator Marcoleta. Kaibigan natin yan, pero hindi po siya kliyente. But from a strictly legal point of view, there is a misconception,
among the initiated na kapag nagbigay ka ng pera sa isang public official, that is graft. That is not the case. May qualification yan. By reason of his office. Ano yung by reason of his office? Office yung opisinang physical, ha? O yung title niya. By reason of his function. Office and also in function. Google yan sa Merriam-Webster's Dictionary kung ano ibig sabihin ng office. Yun po ang ginamit ng batas. By reason of his office, by reason of his function. What do you mean by that? Binigyan mo siya ng pera kasi may gusto ang gawin na within his powers, nakapalit ng pera. Okay. Bakit binigyan ng pera si Senator Marcoleta? Hiningi bang kapalit? It is not by reason of his office. It is by reason of his candidacy. Okay? Meron ding precept sa legal hermeneutics or legal statutory construction. Construction, hindi yung construction ng bahay. Interpretation. Ang batas, kapag iyong ini-interpret, hindi mo ini-interpret in a vacuum or in isolation. Titignan mo yung related laws. Ano nakalagay sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act? Hindi pwede tumanggap ang any public official by reason of his office. Anong nakalagay sa Omnibus Election Code? Allowed ang contributions up to a certain point kasi merong spending limit per voter per constituency. Probinsya, lungsod, distrito, nationwide. When you interpret the law, titignan mo yun. Contribution to a candidate is allowed. Wala naman sinasabing pagkakandidato ay sitting official. Whether running for the election or running for a different office, hindi mo pwede bigyan. Allowed yan. Bakit? Kasi the framers of the law know enough na unless you're one of the wealthiest in the country, hindi mo kayang pondohan ang kampanya ng sarili mong pera. Also, yan ay to prevent corruption. Bakit? Kasi kung hindi mo pera yung ginastos mo, nanalo ka, wala kang kailangan bawiin. Yan po, sabi nga ng professor ko, si Justice Diaz, he who knows the law and knows not the reason for the law, knows not the law at all. Huwag natin tignan literal, yan ang problema sa iba eh. Komento ng komento, kaya nga sinasabi namin, hindi naman sa we are condescending towards people who did not study the law. Ngunit, ang batas po, napaka-komplikado. Hindi yung literal. Sabi nga ni Minister Defensor Santiago, hindi dahil marunong kang bumasa, binasa mo yung batas. Alam mo na yung batas. Marami pong nuances ng law, kaya nga po, 4 na taon namin pinag-aralan at 6 na buwan pa kami nag-review bago kami naging abogado. Mahirap po yan, di pwede, ay, binasa ko, ay, public official. Si Marcoleta, binigyan ng pera, graft. Meron pong reason behind the law. Tignan natin yung debates, tignan natin yung journals kung bakit may ganun batas, at bakit may batas naman na subsequent na may donasyon na pwede. Kasi in any electoral exercise, sa kahit anong bansa, allowed po ang donasyon. In fact, sa Amerika, merong counterpart, yung gobyerno na nagbibigay siya ng pera para tumakbo ka, para hindi ka naman maurakot. Ganun po yun. Hindi porket official binigyan graft. So hindi porket official sumanggap grafter. Hindi po ganun kasimple yun. Things are not as simple pagdating sa batas. So yun po sinasabi namin. Tama si kasamang Mike, kung lahat ng tumanggap ng kontribusyon ni Metlander, hindi na natin lahat ng SOSE. Kung mo sabihin, hindi tumanggap si Soto, si Lacson. Di ba? Eh, bakit hindi Plander yun? Di ba nakaupo sila? Si Lacson yata hindi, no? May sosi sila lahat. May sosi sila. Kung yung nakaupo, lahat na nakaupo, nag-re-election o tumakbo ng ibang posisyon ay crafter o planterer pag tumanggap ng pera, ang dami niyan. Kasuhin lahat. Hindi pwede selective ang justice. Hindi pwede kung sino lang kasuhan. At yan ang tulitin ko I told you so. Nasabi ko na sa inyo, magiging kaboting kahoy ang Office of the Ombudsman kapag si Boying Rebulla ang nilagay niyo dyan. Kaya we both heaven and earth para hindi siya mailagay. Not for us, but for our country para hindi masira yung institusyon natin.
Depende ka. Good morning po, I'm Jill Sibandal of the Ignore News Channel. I wanted to ask a question po sana kay Attorney Jimmy Bondo and Attorney Topacio for legal purposes po of Sen Bato de la Rosa. We would like to ask po, Attorney, na-mention niyo po kanina, ayaw niyo pong alamin kung nasaan si Sen Bato. Nakakausap niyo po ba si Sen Bato? Okay? Ulit-ulit po namin sinabi na lahat po ng pag-uusap namin ni Senator Bato ay nangyari before the May 13 and May 14 na madaling araw na kanyang pag-alis sa Senado. Pag-usapan namin ng buo ang kanyang legal strategy kaya hindi na namin kailangan mag-confer. At kung meron man kami mga pag-uusap, doon na po sa kanilang pamilya. Pasensya na rin po kayo, kaya ako kanina medyo na late kasi nga hindi pa kami natutulog. Dahil lahat po ng abogado sa Davao at lahat po ng abogado ng Torion and Bondoc dito sa Manila ay nakadeploy po sa lahat ng mga properties ng hindi lang po nila Bato kasi konti lang property sila, kundi pati sa mga silingan, mga kapitbahay, mga relatives, ganyan, kaibigan, na we suspect na baka biglang papasukin na lang na sa aming huling pagkakaalam ay wala pong search warrant or warrant of arrest. Dati po ang issue natin, warrant of arrest na, ngayon pati search warrant na hindi pa rin pinapakita. Nakikita niyo man po yan sa media. So, hindi kami nag-uusap, pero kami po, as their lawyers, are holding down the fort to make sure na walang papasok sa kahit anong property unlawfully and without a warrant. Hello po, Attorney. Reaction niyo po about sa plunder case ni Senator Jinggoy. I must exercise restraint in this issue kasi hindi po ako abogado ni Senator Jinggoy. Kailangan lang natin po, sana lahat tayo mamulat. Let us look at the totality of the circumstances para po makita natin. Kasi pag masyadong malapit, di natin makita. You take a step back, tingnan niyo po yung ginagawa kay Senator Bato, Senator Bong, using ICC warrants, which we have not seen. Okay? Which we have not been presented and hindi pa na-identify or na-verify ng local court processes. Awaiting, of course, the Supreme Court decision. Tingnan din natin yung kaso kay Senator Marcoleta na sa lahat po ng nakakausap kong abogado na iba-ibang kulay, ibang kulay na yan nagtataka sila kung paano naging plunder ang isang campaign donation. Alam niyo po, by any stretch of legal gymnastics, hindi ko po talaga ma-imagine. No? The only reason I can think of that makes sense is it is a pride purge. Ito ay ang pagpasok ng mga tao sa parliament para hindi sila makapasok. It is the prevention of senators para hindi na magampanan ang kanilang tungkulin. Yung pride purge din sa history yung mga general na nilusob ang parliament para hindi makapasok, no? Ang sinasabi ko, last sentence, pasensya na, tumaba. Si Senator Marcoleta, ginawa plunder para maging non-bailable. I think that's clear. Yung kay Senator Jinggoy na matagal nang natutulog, binuhay. So, si Senator Bongo, meron pong ICC na warrant na hindi pa namin nakita. So, all of this combined, no? By the way, I do not know the details of, nakita ko reaction ni Ma'am Maki. Hindi ko po alam ang details nga nung kay Senator Jinggoy, which is why I don't want to talk about it. All I've heard are rumors kasi I'm not obligated to learn the details of this case. Sinasabi ko lang po, look at the totality, parang gusto nilang bawasan ang mayorya. One last po for Attorney Jinggoy. Ano lang, isututin ko lang sandali, since you also addressed the question to me. Yung nabanggit nila na naka-assign yung mga lawyers, yung fear of warrantless searches is not an idle apprehension. Concrete na po yan, may nagreklamo na po publicly. Former Colonel Kamanban, former Colonel pa, may dumating daw na 20 or so heavily armed NBI agents sa bahay niya. At sinasabi, isi-search daw dahil kaibigan siya ni Senator
De La Rosa. Yung sabi niya, may warrant ba kayo? Sinabi, hindi na kailangan. At sinerch yung bahay niya. Siyempre, kahit pa former colonel ka, 20 heavily armed men, will you resist? It's a very real threat na yung bendalo ni then Secretary Boy Remulla na pinatigan ni Senador Erwin Tulfo na you have to bend the law, ginagawa na po. And they are bending the law so hard that they are now breaking the law. Ano nangyari sa Section 2, Article 3? The right of the people to be secure in their persons, places, houses, and effects shall be violable, and no search warrant or warrant of arrest shall issue except upon probable cause to be determined by a judge personally upon examination of the complainant and such witnesses as he may produce. Ano nangyayari? So I'm urging, well, mga kliyente po ni Attorney Julian, ngunit I'm urging these people and I'm willing to help them pro bono. Ireklamo po natin. We should not tolerate the whittling away of our basic rights. Otherwise, one day, pakonti na pakonti, creeping authoritarianism, pakonti na pakonti, we will wake up one day without any rights. Sabi nga, eternal vigilance is the price of freedom. We should be vigilant. Tama. Question. Good morning po, Jed Meresina from UNTV. Attorney, you mentioned kanina na kinukondena nyo or dismayado po kayo doon sa nangyayari sa Senado. Pero sa tingin niyo po, dito sa timeline nung sinasabi niyo pong tinatarget umano yung majority, may kinalaman din po ba ito sa upcoming impeachment trial sa July 6? What's your comment on this po? I adopt the very astute observation of my good friend, my handsome friend, Mike Levenson. Kaya ito medyo kinakabahan po kami sa mga kasos na niya eh. Kasi yung mga treaty po yung naligan, delikado yun sa bulugan. Ang sabi, Mamaya. ang sabi niya ay it has nothing to do with impeachment. Tama siya. They do not have the numbers. It's all because of the flood control scam. Yun ang natatakot silang bumalik na naman doon ang usapin at pabuking po yung mga masterminds. But I think he's training at the least he wants to say something. Ay, diba? Okay. I just want to, again, reaffirm yung sinabi na Atty. Topacio. Kasi pagka naman nagkabaguhan sa Senate leadership, yung boto pa rin, they need 16 votes pagka nagkaroon ng impeachment. They will never reach 16 votes kahit na hindi nagkaroon ng pagbabago sa Senate leadership. Ang problema, pag nagbago sa Senate leadership, they can change the membership of the committees. Kaya yun ang delikado dahil pagka nagkabaguhan sa Blue Ribbon Committee, yan yung mag-iiba na naman ang direksyon. Kasi ang ating lang namang reservation with them is patawag nyo yung mga dapat ipatawag. Patawag nyo yung mga kailangang magsalita, yung mga kailangang patawag natin para malaman natin yung katotohanan. And I've mentioned several names. Maraming mga hindi pinapatawag, maraming pinatago. Diba? And then, ngayon nga, Speaker Martin Romualdez, through his lawyer, nagsalita na. I think alam niya to, na ipapatawag siya at kailangan niya magpaliwanag sa Blue Ribbon Committee. Yan po ang ating bantayan, tulungan ng majority, tulungan yung mga senador. I'm going back to, kanina may tanong about the cases. Alam niyo, yung cases nag-emanate kay Yusek Bernardo. Si Yusek Bernardo, biglang nag-decide ng DOJ na siya na ang magiging state witness. Paano kung siya ang isa sa mga pinaka-guilty? Isipin niyo kay Bong Revilla, di ba? 4 yung mga kinasuhan, 3 doon state witness na. Siya ang nahiwang nakatulong. Kay Senator Jinggoy, ganun din naman ang kaso niya eh. So I'm not talking about is it fake, pero simple. From one state witness, nagturo na lahat. So bukas, pwedeng sabihin nila, Boy Bernardo, ituro mo rin si Cayetano. Ituro mo rin si ganito. Yan po ang delikado dyan. At kailangan natin, of course, legal po yan, DOJ po yan. Pero at least, pag narinig natin talaga sa committee, sa Blue Ribbon Committee, malalaman natin ang totoo. Alam nyo, eto sinasabi ko,
Si Yusek Bernardo, noong una yan lumabas, ang sabi, huwag mong sabihin ang pangalan ni Manny Bonoan. Sinabi ang pangalan ni E.S. Bersamin. Kung nare-recall ninyo, binanggit niya ni Yusek Bernardo. May isa pang pangalan na hindi na binabanggit hanggang sa ngayon. Pinagsabihan siya, tinanggal dun sa kanyang, sa aking pagkakalam, sa information na nakuha ko. Pero tinanggal na hindi na binanggit. Pag yan umalap sa Blue Ribbon, talagang dapat natin malaman. Pangalawa, si Alcantara, ang sabi na 8% ang nakukuha niya sa lahat ng kontrata. Tama? 8% in general. Pero alam ko, hindi lang sa 8%. Kasi nga, ghost project eh. Wala namang ginawa. Ang pumasok sa distrito niya from 2022 until the investigation is about 30 billion na natin. 30 billion pesos. Ang sinori ng pera magkano? 180 million pesos. Yung 30 billion na yun, sa 8% na lang, o 10% na natin para madaling compute, 3 billion kaagad. Yan, kailangan malaman sa Blue Ribbon Committee hearing. Yung mga binanggit na congressmen ni Vizcaya, madami po yan. May mga binanggit si Saldico na cabinet secretaries. Kailangan natin malaman yan. Again, wala akong sinasabi kung ano yung kaso kay Jinggoy and all the others, including Cheese and Joel. Pero isang tao lang po yan, si Yusek Bernardo. Siya yung gumitna sa lahat ng yan. Kumbaga sa ano siya yung naging makapili. Kung kaya ni Yusek Bernardo na kumausap sa isang senador, kumausap sa mga cabinet secretaries like Manny Bonoan, ano ang role niya? Gaano siya kalaki? Ano ang mga kontratang pinapasok niya? Isipin nyo, Secretary Manny Bonoan, sinabi mo to, yung ni Senator Ping Lacson, speech niya. Sabi niya, 80 billion pesos mo yan. Si Manny Bonoan, 30 billion ang hinandel niya. Ang hinandel ni Yusek Bernardo was 50 billion. Nare-recall nyo ha, mas malaki pa siya, mas boss pa siya. Yan ang katotohanan ng dapat natin malaman. So in relation to what you said, I don't want to dwell into the legal, but the basis of their cases was only one person at the time controlled by the Department of Justice. Dagdag lang ako with your kind permission. Yung regarding sa sistema ngayon ng paggagawa ng statements, kung natatandaan nyo, may in-impose na additional requirement ng DOJ that's very dangerous. Not to mention, not included doon sa Witness Protection Act, yung restitution. Tina-justify nila yan. Dahil sabi nila, hindi pwede na ganun-ganun na lang. State witness ka, hindi mababalik. Where is the justice? Ito po ang mabigat yan. Okay? Una-una, sasagutin ko, ibig sabihin ba pag state witness ka, hindi na mababawi yung ill-gotten wealth mo? No! Inimislead po tayo ng DOJ. There is such a thing as forfeiture proceedings na ang nag-i-initiate ay ang Office of the Solicitor General. At very expedient po ito. What do you mean expedient? Kasi nasa Anti-Graft and Corrupt Practices Act that all your assets, kung ito ay public official, that are grossly disproportionate or not justified by your legitimate income, immediately presumed ill-gotten. So the presumption now is in favor of the government. Okay, ito na, kulang pa. Diba ito po siya? Ngayon, anong procedure? The OSG will initiate forfeiture proceedings which is civil in nature before the courts. Sasabihin nila, ito ay natin dapat kunin ng ating gobyerno. Bakit civil? And why is that advantageous to the government? Kapag civil, all you need is a preponderance of evidence, sitting guilt beyond reasonable doubt. So, anong importante rito kung bakit forfeiture? Sino nagdedetermine kung magkano babawiin?
ang hukuman after trial. Magkano ba talaga nakurakot nito si A? Ha? 500 billion, 1 billion, bakit mo lahat sa gobyerno yan? Okay. Anong danger nitong lintik na restitution na inimbento ni Boying Remulla nung siya ay nasa DOJ? Ganito, yung restitution, walang judicial process eh. Arbitrarily. Di ba sinasabi nitong sino ba yun? Sabi, magpapalik daw siya ng 1 billion. Magbabalik, Bernardo, magbabalik ka ng 1 billion, state witness ka, may immunity from suit ka. Eh, paano kung 50, 100 billion ang kinurakot mo? Who is to determine that? Definitely not an executive officer, not the Secretary of Justice. It has to be the courts kasi. So, okay. Sasabihin mo, 1 billion, immune na ako. Eh, 99 billion, 49 billion ako. I was able to keep that. Yan ang problema kung executive function yung restitution. Home free ka na for 1/50 of what you stole. Number 2, sinasabi nitong sino itong kamote nito? Yung Chief State Prosecutor. Meron daw na WPP na provision na nakalagay, okay ka sa to justify restitution. Okay ka maging state witness because meron doon nakalagay na once a state witness, you agree to any agreement or MOA or yung court order, etc. Hindi po yung justification for restitution. Yung MOA na yun is, number 1, for you to testify. Kasi pag hindi ka nag-testify, papawiin yung immunity. Number 2, yung court order na yun refers specifically doon sa forfeiture. Hindi mo lalabanan yung forfeiture. Hindi ka iiwas doon sa pagpapalik. Yun ang restitution. Kapag inalaw mo ang DOJ ang mag-determine na X amount ay immune ka na, that is also rife for corruption. What is to stop Bernardo from saying, "Huy, ito sinasabi ito nangyayari ha. Hoy, mga bossing, 1 billion, balik ko sa gobyerno, 1 billion sa inyo for the boys. Okay na ako, may 48 billion pa ako. Kaya wala iyan sa batas because yan ang maaaring mangyari. Laws do not exist just because may isang grupong congressmen at senador sinabi, uy, itong batas, pinagdedebatihan niya, tinitignan yung consequences. Matagal na proseso yan. Kaya yung mga inipin sa batas, matagal po talaga because when you pass the law, napakahirap mong bawiin yan, you look at all possible consequences of every provision. Yan po ang objection namin. Now, yung sinasabi nilang MOA, na magbabayad ka ng certain amount, na immune ka na, that is even a contract that is void because it is contrary to public policy. Hindi po public policy na you return part of the stolen assets that you have and you retain part of it. Wala pong ganun. That is contrary to public policy. Ang public policy, nang nakaw ka, ibalik mo lahat through forfeiture proceedings. Pag pinag-itin, diba? Oo. Tignan niyo yung batas. O huwag feeling lawyer kasi Board Senate President ang matagal. Eh, kahit 100 taon kang nandyan, kung one board university ang edukasyon mo, hindi ka magiging abogado. Hindi naman magiging ng lawyers. Maghirap po. Maghirap. Tignan yung batas kung hindi talaga napag-aralan. Ito sabi na ako, paggawa niyo ako ng plano ng bahay, sasabihin ko, hindi kaya. Yes. Gawin mo. Eh, mag-iba yun. Yes. Ganun po yung kanya-kanyang expertise. Yes. Attorney. Question, attorney. Question, attorney. Last na lang po. Last na lang po on my end. As legal counsel yun po ni Senator Bato Attorney doon sa issue, doon sa motion na maaprubahan or maamyandahan yung Senate rules doon sa online or virtual attendance. Bakit sa tingin niyo po dapat itong maaprubahan sa Senado since sinasabi ko ng minority, iba naman po yung case kasi ni Congresswoman De Lima that time kasi siya ay nagpasakop sa batas, sumuko sa batas while sinasabi po nila na si Sen Bato ay nagtatago raw po kaya hindi dapat ito ma-approve tapos mabigyan siya ng privilege to attend online. We're going ahead of the story, ma'am. Walang proper and improper within the Senate because the Senate is the sole judge of what rules it will promulgate
subject to the approval of the minority. Walang tama, walang mali dyan while it is being deliberated. We have to distinguish, yan ang sinasabi ko nga eh. Kapag ginagawa ng Senado pa lamang, hindi mo pwedeng pigilan yan on the ground that the result might be unconstitutional. Hindi mo alam eh. Ngayon, majority, inaprubahan yan. Yung sinasabi ng minority, hindi tama. That is the time that you go to court. Once the rules have been approved by the majority, that's when you question grave abuse of discretion. But while the discretion, which is plenary, ibig sabihin plenary, ay walang limits, plenipotentiary in nature, ang exercise ng function ng Senado of rulemaking or lawmaking, hindi pwedeng pigilan yan. You can only question the end result. Pag may batas na, punta sa court, unconstitutional. Pag may rule na, punta sa Supreme Court, kung minority can natin, stop it there. Uy, grave abuse. Pero once ginagawa ka lamang, hindi mo pwedeng pigilan yan. Otherwise, you might as well say that ang Supreme Court or courts ang judge whether or not the Senate can exercise its function. Let the Senate exercise its function. Anong function? May proposal ng amendment. Pag bumotohan, na-approve yung amendment. Tingin mo, grave abuse, that's when you go to court. Yung proseso, hindi mo pwedeng pigilan yan. Yan ang natitirang yung territory that is called non-justiciable or political. Although expanded na sa Section 1, Article 3 ng Constitution ng Judicial Power, meron pa rin mga areas na hindi pwedeng panghimasukan ng judiciary. That is one of them. The other is the question of executive clemency. Hindi pwedeng panghimasukan yan ng judiciary. May natitira pa rin pong political question. And let no law or law professor tell you otherwise. Kasi if something is wrong, 5,000 devils say it is right, doesn't make it right.